So mga tol, muli pong nagkaharap si Gervonta Tank Davis at Jake Paul sa pangalawang pagkakataon sa naganap na press conference nila kanina lang. Kung noong una nilang paghaharap, tahimik itong si Tank Davis na mag-face off sila ni Jake Paul. Ngayong pangalawang face off nila, biglang tinulak ni Tank Davis si Jake Paul. Napaatras po itong si Jake Paul mga tol. Gumanti naman si Jake Paul pero mabilis na naiwas ni Tank Davis ang katawan niya kaya hindi na itulak ni Jake Paul si Tank Davis. Pero ang isa po sa takaw eksena dyan mga tol, yung babae na nakakulay blue. Nagpakita kasi ito ng mata ng panda. Tiwalang tiwala nga po si Tank Davis mga tol na kaya niyang talunin si Jake Paul. Nakipagpustahan po kasi siya kay Jake Paul at sa mga tao sa paligid. 250 nga po ang una nilang pusta hanggang sa umabot ng $2 million. Para deal ang pustahan, nagkamayan si Tank Davis at Jake Paul. Maging nga po ang CEO ng MVP Promotion, nilapitan pa ni Tank Davis at tinanong kung magkano ang pusta niya kay Jake Paul. Ayaw naman makipagpustahan ng CEO ng MVP Promotion. Samantala, alam na nga po ng karamihan na 12 ounce na gloves ang gagamitin ng dalawa. Pero nag-request po itong trainer ni Tank Davis na si Calvin Ford na bakit daw hindi na lang gawin 10 ounce ang gloves na gagamitin. 10 ounce daw kay Jake Paul habang 8 ounce kay Tank Davis. Sobrang dali nga po kausap ni Jake Paul. Agad itong pumayag sa request ng trainer ni Tank Davis. Kaya ang gagamitin na ng gloves ni Jake Paul, 10 ounce habang 8 ounce naman kay Tank Davis. Sinabi naman ni Jake Paul sa isang interview na inanakaw tumano niya itong si Tank Davis. Pagbubunyag pa ni Jake Paul, tinutulungan daw siya ni Shakur Stevenson ngayon para sa paghahanda dito kay Tank Davis. May reaksyon naman si Jake Paul sa pagtulak sa kanya ni Tank Davis. Aniya, hindi daw niya na-notice yung pagtulak sa kanya ni Tank. Ang bilis daw kasi nitong si Tank Davis. Sa ibang interview naman mga tol, sinabi ni Jake Paul na tatalunin umano niya si Canelo Alvarez. Kung iniisip daw ng mga tao na nagjo-joke siya, mangyayari daw yung laban niya na yan kay Canelo. Amazing fighter pa din daw si Canelo kahit na natalo ito kay Terence Crawford. Sa kabilang banda naman mga tol, kung si Tank Davis nakipagpustahan kay Jake Paul, si Janrel Casimero nakipagpustahan din kay Kuyonosuke Kameda ng 500,000. Hindi natin alam mga tol kung pera ba sa atin yan o pera sa Japan. Bukod dyan, hindi lang daw pera yung ipupusta ni Casimero. Kahit mga babae pa daw niya, ipupusta daw niya kay Kameda. Parusta, so pati lahat ng babae. May sagot naman si Casimero mga tol sa sinabi ni Kameda na inanakaut siya nito. Ani Casimero, hindi mo daw siya mananakaut ng ganun-ganun lang. Si Kameda pa daw ang inanakaut niya at sorpresa na lang daw yung kung paano niya tatapusin na itong si Kameda. Binanggit naman ni Casimero mga tol kung bakit naman siya iniiwasan ni Naoya Inoue. Alam daw kasi ni Inoue kung ano yung kakayanan niya. 2021, noong maglalaban daw sana sila ni Inoue. 9 na buwan daw niya pinaghandaan si Inoue. Malalaki daw ang mga nakaka-sparring niya sa US. Mga naglalaro sa 130 pounds at 135 pounds. Pinapabagsak umano ni Casimero yung mga ka-sparring niya. Binibidyo daw ng Japanese ang sparring niya at ipinapadala daw kay Inoue. Kaya natakot daw si Inoue sa kanya. Parang yung mga sparring namin pinukuha doon, pinapakita. Parang gano'n. Parang may nag-studio sa amin sa mga training namin. Kasi lahat ng mga ka-sparring kung sa Las Vegas, lahat malalaki talaga. 130, 135. Hindi nga ako nag-sparring ng kagaya ng tipong. Kaya yun, mga 135, 130. Pero pinabagsak ko sa sparring namin.